So, ang trabaho po namin dito ay mag-provide ng opportunity para sa kabuhayan nila sa pamamagitan ng kanilang pagtatanim. Dumating po kami dito sa lugar na ito ay sinusunog po ito taon-taon. Sa kanilang ang lupang ninuno. At sino ang nakikinabang? Welcome po sa Punduhan ng mga Dumagat. Ako po si Ma'am Gladys. They call me Ma'am Gladys. Ako po yung chairman ng Sagip Sierra Madre. Kami po yung NGO na nangangalaga ng lugar na to, pati yung mga katutubong nandito. So masaya kami na naabot ninyo kami para malaman at makilala din ninyo ang pamumuhay ng mga katutubong dumagat. Kami po dito ay tumutulong sa mga government agency like DENR and Angat Watershed. So ang Sagip Sierra Madre po, ang advocacy talaga nito ay yung forest protection and rehabilitation ng watershed. And alam naman natin po na itong lugar na to ay dito nanggagaling ang almost majority ng source ng water sa buong Kamaynilaan. Mga po pala si Jericho Tevez, isang katutubong dumagat dito sa Balsagaray, Bulacan. Bali po kasi kami mga katutubong dumagat, ang aming hanap buhay rito sa Bulacan, sa Angat Dam, ay pangkaraniwan na po yung paninisid kasi katulad po namin na mga pinag-aralan, hindi kami nakakapaghanap buhay sa katulad sa bayan. Kaya ang tanging hanap buhay lang ho namin ay ang pangingisda, panguhuli ng isda, pamamana. Pag minsan po pag tayong ganitong tag-ulan, mahirap ang pangingisda. Sumasidlan po kami sa ibang mga hanap buhay katulad ng pagbubukawi, pagyayanto. Yan po. Paborito po pong ginagawa ay pangingisda. Naninisid po kami. Kami pong dalawante. Kaysa po nagtatalo na po kami sa isang panay. Po si Remark, 13 years old. Kadi. On po si Alex. Ako po 10 years old. Ako po ay tila po. Bored na po ako eh. Anong gusto mong maging? Anong pangarap mo? Abogado po. Para po makatulong po ako. Pag ako po ay naging abogado, ay tutulong rin po ako sa mahirap. Doktor po. Para po ako makatulong sa mga sakit po dito sa bunduhan. Sundalo po. Para po may kalaban ay babarling ko po. Tangan. Okay Protektahan nun. Pag may mga kabataan na tinatanong ko dito, sabi niya, ano bang gusto mong maging? Walang pinag-iba doon sa ibang mga estudyante ko na minsan nagsasabi sila na gusto nilang maging pulis. At karamihan kasi sa mga tatay dito, ang trabaho nila ay yung forest ranger, yung bantay gubat. Kasi yan lang naman yung nakikita nila sa kanilang mga magulang. No? So, sa mga nanay, sabihin nila, yung nanay ko po ay andun po, nangingisda, nandun sa ilog. Tulad una-una ho, mas importante sa amin yung bangka. Kasi yung hanap buhay ho namin andyan sa hulo. Dito naman po, wala namang ibang hanap buhay rito kung hindi yung pagbubukawi. Yung pagbubukawi naman po kasi na nakukuha din, may panahon lang siyang nabibili. Kaya lang po namin nagagawang manisid pagka nagbabayad kami rin sa may-ari ng bangka. Eh, hindi naman po kayo makakapanisid dyan sa hulo kung wala kaming bangka. Ngayon, kung mayroon po kaming bangka, eh mas giginhawa po ang aming paghahanap buhay kasi hindi na namin iisipin kung saan kami kukuha ng pambabayad namin sa bangka. Dahil dati po kasi nung wala pang dam,
hindi kami nangangailangan ng bangka, kundi gumagawa lang kami ng balsam katulad ng buho na yan. Gagawa lang kami niya, meron na kami ayan. Ngayon hindi na pwedeng ianod. May dam na, hindi na aagos yung ilog. Kaya mas nahirapan kami dahil wala kaming sasakyan. Naninisid po kami paggabi. May pagbinta at aming pinapambili ng bigas at panggatas ng kapatid namin. Mahirap po kami sa pagkain. At kung hindi po tatrabaho ng magtataga ay di po kakain. Kaya lang po kami ng amo-ano ay namimigay rin po sila ng bigas sa amin. Dumating po kami dito sa lugar na ito ay sinusunog po to taon-taon. Wala ho itong kakahoy-kahoy dahil sa ginagawa nga ng mga mag-uuling, mga ilegalista. Pinagbabawal po talaga namin dito ang pumutol ng kahit anong puno. Ang hindi lang po namin pinagbabawal kagaya po niyang buho saka yung bukawi. Kasi yan naman po, kahit po yun ay putulin, wag lang bubunutin, ay tumutubo, mas higit pa yung tutubo kaysa sa pinutol. Hindi po kagaya ng kahoy na pag pinutol mo ang kahoy ay mamamatay na yun. Yun na po ang pag-uumpisa ng pagbaha, pagbuho ng lupa kasi mawawalan na ng tibay yung lupa kasi wala ng puno. Ito yung forest ranger ng Sagip. Tapos ito naman po yung Bantay Gubat. Kami po noon, nung unang-una kami nagkuha ng forest ranger, kami po ay kumukuha sa mga matataas, DNR, Kapitolyo, Waterseed. Hanggang nanumpa po kami na pinakuha kami ng mga matataas ng DNR. Parang training, ganun. Paano ka manguhuli ng tao. Yun po ang pinag-aralan namin. Ito po yung ginagawa namin, ma'am. Bilang NGO po, wala po kaming tinatanggap na sahod. Buong puso lang po namin na ginagampanan yung pangangalaga ng ating kalikasan. Ako po si Rody Beron po na isa po sa mga kumakatawan po sa mga forest ranger po dito. Ang samahan po namin dito ay Sagip, Sierra Madre Environmental Society. Mula dito sa boundary ng Nueva Ecija at DRT, hanggang doon po ang bali iniikutan namin. Yung anak ko pong si Lorit, nag-aaral po yan dito. Ngayon, nasabi niya sa akin, nung hulo siya, ano kaya tatay kung tumira ka na doon? Parang sama-sama tayo pamilya. Sabi ko, pag titingnan ko, ang trabaho ko po sa hulo, maglalambat. Maganda po trabaho ko. May sarili akong bangka, may sarili akong motor. Ngayon ay naisipan nga ng anak ko, hinaya ko rito. Ngayon, nung dumating naman ako dyan, ang bahay pa lang po ng kuha dyan, kubo-kubo. Walang yero. Lahat anahaw, buho. Tapos ang nagawa yun, ginawa ko na naman yung tinitirhan nila ngayon, yung kitchen. Paano kayo nagkakilala ni Larry? Nung magkakilala po kami ni Larry, pagdating ko pong galing sa Cavite sa pangatulong ko. Pero wala po akong pinagsisisihan, ma'am, kasi... Hindi ka nagsisisihan si Larry na Hindi po, kasi proud po ako na si Larry yung napangasawa ko, mabait siya, masipag. Dito na po nagtrabaho si Larry. Nagsisidling po kami, ninalagay ni Larry sa supot, nagtatabas po sila. Tapos yung sidling po namin, binibili po nung mga bisita na dinadala po dito ni ma'am. Binabayaran po sa amin ng 10 po yung, yung sidling, tapos yung tabas po ay 5 pesos. Bali, 15 po ang Yun po yung pinagkakakitaan po namin dito sa punduhan. Tapos kami pong mga kababaihan, pag sinabi po ni ma'am na sa Sabado ay may bisita tayo, kailangan
kumuha kayo ng mga kalakal nyo sa hulo. Pumapahulo po kami. Kumukuha po kami ng panggasolina namin kay ma'am. Tapos nangunguha po kami ng ng pako, ng gabi. Tapos pagka nabayaran na po ni ma'am, inaalis po ni ma'am yung pinambili po namin ng gasolina. Iyon po yung ginagawa namin para makatulong po kami dun sa mga asawa po namin. Dadaan po kayo dyan. Ang po. Ang trabaho po namin dito ay mag-provide ng opportunity para sa kabuhayan nila sa pamamagitan ng kanilang pagtatanim ng mga seedlings na yun din po yung kinukuha namin at binibili namin sa kanila na itinatanim para ma-reforest po itong lugar. Bahagi na rin po ito na sila na rin po yung mag-aalaga ng pananim at sila na rin po yung mag-nurture niyan. Ako po si Eduardo Molito, alias ko ay Bado, na nakatira dito sa Suha. Ako ay dito na tumanda sa paghahalaman namin dito. Anak ko dito, nag-forest ranger, Gary, Jerwin, saka si Anding. Yan ang mga anak ko dito, nag-forest ranger. Sila nag-iikot dito sa kabundukan, malayo ang naabot nila, nag-iikot. Kaya sila umalis dito na, parang wala kasi silang kinikitang maayos. Ilan po kayong forest ranger na indigenous people po? Kung kami dito, noon, 16 kami. Ay sa ngayon, ilan na lang kami, 8 na lang. Hindi ho may katulad ng Bantay Gubat na ipo lang ang dam lang ang hinahawakan nila, pinapangalagaan. Kami po mga porsenger, buong Sierra Madre. Yun po ang pinapangalagaan ng porsenger. Yun po ang aming tungkulin, pinanumpaan, pangalagaan yan. Kaya lang po, sa ganito po, na sitwasyon, kakunti na kami. Kaya paikot-ikot na lang kaming gumagalaw. Nagiging problema lang po namin bilang mga forest ranger kasi po kami naman talagang wala naman kaming benepisyo sa aming mga pinaglilingkurang ahensya sa mga pangangailangan po namin. Katulad ng mga gamit namin sa operation. Siyempre, kailangan pagka umakyat kayo sa bundok, kailangan yung mga backpack, flashlight, tsaka raincoat na ipapangako rin sa amin ng ibang ahensya na pinaglilingkuran namin na magbibigay sila ng ganun. Pero ang totoo, hindi naman nangyayari. Mayroong din kasing sinasabi na kailangan din talaga nilang maano kasi unang-una lalo sa political yung pagboboto na napakalaking papel nito pagdating sa resources ng government. And may mga representations kasi. So paano ba nila na ginagawa 'yon? And because of the influence at minsan yung talagang advocacy, yung talagang issue about them ay hindi naman talaga naisusulong. Sa kanilang ang lupang ninuno, they have all these resources supposed to be, but sino ang nakikinabang? So, sinong nakikinabang? At of course, mayroon mga representations na gumagawa ng policies about this, pero kanino bang pabor? So, sino bang mga ehensya na pwedeng, dapat ay tumutukoy at gumaagapay sa kanila? Basic na lang sa services, health services. Dito po, karamihan dito talaga, ang sakit dito lagi, lalo pag tag-ulan na ganito, sakit nila sa tiyan. Kasi, ironically, we have the source of water, pero wala talagang malinis na tubig dito. Ironically, ito ang lugar na kung saan yung energy ay nandito, pero wala kaming tubig at ilaw dito. Kumisan nga, mapakarumi na yung aming iniinom eh. Ang iba yung ginagawa namin, nagagawa kami ng basahan, sinasala namin. Yung pakahirap dyan yung yan. Yung kuryente naman po tayo, hindi mo madilim po. Ay, kuryente, wala kaming kuryente. Analaang, kumisan yung, kung kami kumakain, nagbabasag na lang kami ng buhol, lalagay namin sa apoy. Habang kami kumakain, maliwanag na yun. They have their own issues, particularly issues on how they are being used by
by people who are really benefiting from this mountain of Sierra Madre, di ba? But as public school teacher, it's really challenging on my part to see them na yung edukasyon nila talaga hindi nila natatapos. We've been attempting for so many times na since 2015 when I started the volunteer work. We started with ALS, Alternative Learning System. We started with kung ano-anong mga approaches for them to be able to really adapt with the education that we are offering. Ay, gusto ko nga pong mag-aaral at matuto po at para yung pangarap po matupad ko. At pag yung hindi po ako mag-aaral, hindi ko naman po matutupad. Pag nag-aaral po ako at pag natupad ko po ay makakatulong po ako. Nandyan na yung issue on gustong mag-aral pero walang mga records. Gustong mag-aral pero walang teacher. So we are very blessed that we have this partner with Metro Manila College. So the Metro Manila College is the one providing with the tuition fee. So free yun. Payo ko po rin sa mga kabataan na mga dumagat, katulong dumagat. Pagka sila pinag-aral ng mga magulang nila o kinuha sila ng mga Tagalog na para pag-aralin, huwag na silang magdalawang isip. Panghinayangan na nila, pagpatuloy nila yung kanilang pag-aaral hanggang sila yung makapagtapos para hindi nila maranasan yung ganitong buhay. Amin na mga matatandang dumagat na hindi nakapag-aral ay mahirap. Maabot nila yung kung ano yung kanilang pangarap. Hindi nila dadanasin yung ganitong hirap. Wala nung hawakan namin itong lugar na ito, gumanda na ang tubo ng mga punong kahoy dito at dumami. Bilang chairman po ng SAGIP, ang advokasya namin ay ang pagpapanatili nitong watershed. At the same time, yung kabuhayan din ng mga katutubo. Na, hindi naman po ito settlement kasi ito po ay isang center. Kaya kumbaga sa yung SAGIP po, yan yung pinakang-umbrella. But napunduhan ng dumagat ay isa lamang sa proyekto. Pero priority po talaga ay yung pag-reforest at pagpapatanim ng puno. Kasi time will come, we dream that this place will become the mini forest. Alam namin na malaki ang challenge sa environmental mga issues, pero sa abot kaya po namin ito ang gusto namin gawin dito sa lugar na to. Since ito ay pinagkatiwala sa amin ng ating Panginoon at ng mga authority, ng DNR at ng mga ahensya, ang aming ka-partners. Kaya nagpapasalamat nga rin po kami. Unang-una na po rin sa nagbuo ng punduhan, na nagkaroon ng punduhan para kami ay matulungan. Yun, medyo gumanda ang aming pamumuhay, medyo gumaan. Hindi kami masyadong nahihirapan. Hindi katulad dati na talagang hirap na hirap kami.